Hello mga be. Ayan, so i-greet ko lang po yung sarili ko para bukas, Friday, October 4. So happy birthday to me. Okay, 48 plus 1, I'm 49 years old na. So I still pretty pa rin. O, diba? Kailangan i-greet natin yung ating sarili, diba? O, diba? So minsan po ako ay sobrang busy talaga. So, unang-una ay thanks to myself. O, diba? Be happy lang. Always smile. At be strong. O, diba? Important ay good health. Pinaka-the best good health. Hindi po kailangan po yung maraming handaan. Diba? O, makapag-blow the candle ka lang ay okay na. O, diba guys? So, importante talaga sa lahat ay good health. At tuloy yung buhay. O, diba? So, at hello pala sa aking pamilya sa Pilipinas. Thank you sa inyo sa mga support nyo. Report nyo sa akin. Thank you so much. Ayan, nandito na si mama nyo. Ayan, last month kasi nag-vacation ako. Umuwi ako. Nag-attend lang ako ng aking sa aking anak kong nag-graduate po sa kanyang BSIT. So, thanks siya ay graduate na rin, ay success naman na ako ay naging single mom, ay naging nanay, tatay na ako, napag-graduate ko na rin din yung isa kong anak, at yun, nakaya ko rin. Kaya, yun, may isa pa akong pinapaaral yung bunso ko. So, nung umuwi ako sa Pilipinas, ay yung purpose ko ay mag-attend ng graduation. So, last year, umuwi din ako ng last year. Vacation ko yun, pero is 1 month lang po yung vacation ko. Sobrang bitin po ang 1 month. Sobrang bitin. So, tuwing mag-uwi ako ay may mga project po akong ginagawa sa aking bahay. Bahay po talaga. Kasi gusto ko na talagang maayos yung aking bahay para pag-uwi mo ay mga gamit na lang bibilhin mo. So, may little home talaga. Sweet home, di ba? Kahit konti po, at least po ay batterable, di ba? Small batterable. Pero, kailangan ay kung aanin ko naman yung malaking bahay, di ba? Di mo naman maayos ang lahat. So, yung tamang-tama lang na bahay. O, di ba? So, ayan, ay natupad ko na rin yung aking mga pangarap sa aking bahay na elementary pa lang ako, nakaupo po ako sa punong bayabas. Kasi yung shape po ng punong bayabas ay nag-letter U. So, yun po ang shape ng bayabas. Punong bayabas dun sa amin. Kasi yung tatay ko mahilig magtanim-tanim ng mga frutas. So, nagtanim siya dun sa front namin ng mga bayabas. So, lumaki nga, parang yung tawag na bayabas, yung dwarf. Ayan, dwarf na guava. So, yun, nagtaas na siya. Pwede mo siyang maupuan. Yung tamang-tama sa ano mo, pagtayo mo, upuan mo na siya kagad. Parang ganun. So, umupo ako doon, parang like elementary ata ako yung that time. Elementary or high school, nakalimutan ko na. So, humingi lang ako ng wish. O, diba? Elementary or high school ata yan. Sabi ko, ay hope na ako ay makapunta ng abroad ay sa sarili kong sikap. Sarili kong sikap na ako ay makapagpatayo ng bahay ko na galing sa pinaghirapan ko, pawis at pagod, di ba? At least nakikita mo yung pinagpaguran mo, di ba? Kaya yun, natupad na rin sa sobrang tagal. Saka siya natupad yung ako'y nag-asawa na. Nakapag-asawa na ako. So, ayun, unti-unti ko rin natapos. Kahit, yun nga lang ay, yung ang asawa ko naman ay, inhibi na siya. So, yung sakit po niya is kidney. So, yun ay, kahit nandyan siya, parang, may something na problem po sa family. So, ako po ang nagpatuloy. Inumpisahan ko po, kaya tinapos ko. So, medyo natapos na rin yung bahay ko. Itong pag-uwi ko, kaya yung pagbalik ko dito sa Kuwait, gumagaan-gaan ang feeling ko.
yung isipan ko dahil natupad na yung mga gusto ko. So, more push pa na meron pang mga iba na hindi pa natapos sa labas. So, marami pang gawain. Kahit maliit lang siya, at least yung malinis, maganda siya. Yung magandang design niya, at least yung background niya, di ba? Sa kolorok pa lang, wala na akong nabangbang. Talagang di mabangbang ang kolorok sa kolorok. So, yung kolorok ko naman ay 74,000. 74K. So, utang pa yun. So, nabayaran ko na rin nung nag-uwi ako nitong pag-graduate ng aking anak. So, yun. Binayaran ko ang lahat. So, ano na lang. So, yung mga natira kong pera ng dala ko ay may naipon ako konti lang kasi ang purpose ko ay nangungutang na nga ako para lang makauwi, maka-attend ng graduation. Ngayon, meron akong babayaran ngayon, obligation. Kailangan bayaran ng utang. Totoo po yan talaga. Ang utang is utang. Ang hiram is hiram. Kailangan bayaran. Bahala matagal basta ikaw ay updated, nagre-remind sa hiniram mo, nagpapa-remind ka sa inutangan mo para po tayo ay makapaghiram ulit. O, diba? Kahit hindi na siya magpapahiram ulit, kailangan bayaran ng utang. Utang is utang. Kaya, yan. Ay, ngayon, nandito ako, bumalik ako. Thanks naman, yung bumalik ako, before ako bumalik, dahil sobrang pagod ko, 1 buwan ako doon sa Pilipinas. Nagkasakit ako dahil wala po akong pahinga. Dahil ang 1 buwan, ay bitin po ang vacation. Kasi yung sa akin, mag-attend lang ako ng graduation. So, yung attend ng graduation ko, guys, ay nag-isip ako. Sabi ng mga kapitbahay, saan daw yung handaan, saan daw yung mga lechon. Sabi ko, ay nag-expect sila meron akong ihanda sa anak ko. Practical. Ang ginawa ko, bahit ko ibuhos yung pera ko sa handaan, pakain ko lang. Binuhos ko sa bahay ko. Inayos ko sa bahay ko. Yun. Sabi ko, matunaw lang yung pera na hindi ko nakikita. Ang importante, graduate yung anak ko. Napayos ko yung bahay ko. At least, isipan mo, diretso, walang sagabal. Kahit ako'y nangungutang pa dahil nakulang, dahil tamang-tama lang naman kasi yung aking dala kong pera. So, nakapag-utang pa ako sa US, California sa tita ko. Sa kapatid ko, o diba? Kung ikaw naman may kapatid, halimbawa, siya ay may kaya, mayaman siya, kumayad siya ng sakto. Diba? Kung side by side naman na may mga kaya, okay, good. Sa pandinig, di ba? At least may pamilya ka ng ganun, ganyan, di ba? Successful. So, ikaw hindi ka successful, kailangan natin kumayod, di ba? Kapatid mo yun, siya ay may kaya, Dahil siya ay sumikap, kaya sumikap din tayo. Hindi po tayo aasa sa kanya. Kasi siya ay may sariling mundo, ikaw naman ay may pamilya ka na rin, syempre kumayod ka rin, di ba? At minsan wag naman po tayong wag natin i-feel yung sarili natin na maging madamot din. Kaya minsan ay share the blessing po. Kasi ang pera po ay daan lang po yun sa kamay. Kaya i-feel din natin na nag-share din tayo kahit konti. Di ba? Ako, nung pumunta ako dito, wala po ako matakbuhan na mahiraman. Pumunta ako dito sa Kuwait, ay nagsariling sikap po ako. Wala po ako mahiraman. So, ang ginawa, kaming mag-ina, yung nanay ko, yung kanyang alagang biik, dinispose niya para lang ma-release yung passport ko. Ako, nagproseso po ako, never po ako humingi ng tulong sa aking nanay. Dahil ginusto ko to, pumasok ako sa ganitong buhay, ay napaaga po ako nag-asawa, pero never po ako humingi ng pambili ng asin-bitsin or kamatis, bawang sa aking nanay.
pinakita ko na kaya ko. So, nagsariling sikap kami ng asawa ko. Yun nga lang, that time na ako'y papaalis na, ay unang-una okay pa, di ba? Pagka-uwi, pagbalik, yun na, nag-uumpisa na ang kalukuhan. So, yun po, hindi po maiwasan yan sa lalaki. So, ako naman ay hanggang iyak lang. Iyak ng iyak. Ay, nilulunong ko lang yung sakit na aking naramdaman sa mga naririnig ko doon sa Pilipinas, mga ganito, ganyan. Kasi dito tayo sa maraming lugar, kailangan natin ay kailangan be strong, di ba? So, yun, kinayo ko talaga. Umpisang dumating ako dito first. Diyos ko, 3 months salary deduction pa yung pag-apply ko dito punta ng Kuwait. Usong-uso pa yun ng grabe yung mga deduction, di ba? So, yun, 3 buwan wala po akong sahod. Nagtiis po yung pamilya ko, yung aking mga anak. Oo, nandun yung asawa ko. Buhay pa yun on the time. Okay pa, nandun siya, support siya. Pero yung asawa ko kasi is painting lang. Wala po siyang permanent na job na like sa government. Yun, kaya ako ay nag-isip na pumunta dito para lang sa aking pamilya. So, yun. So, yun na. Sa habang tumatagal ay nagkakaroon ng kaguluhan dahil nandito ako, asawa kung saan nangapit bahay, so wala pa akong magagawa, di ba? So hanggang yun ay yun ang nangyari. Sa huli ay siya ay naging heaven na dahil yung sakit niya is kidney, hindi po niya naingatan. So yun guys, so ako ay nagpapasalamat, nandito po ako, ay kailangan ay lakasan po natin yung ating loob, di ba? At ayan, nakasama ko kayo dito sa YouTube channel. Hello po sa mga ka-admin ko at lalo na sa mga founder. Thank you so much po sa inyo lahat. At sa mga dati kong mga ka-GC, hello po, shout out po sa lahat. Hindi ko na po ma-mention. Ayan, thank you so much and happy birthday to me. So ako pa ay 49 years old na po. So, ayan, kilay is life. So, diba guys? So, kaya shout out po sa family ko, sa mga Dima Vivas family, Viado family, Cabiguda family, Trae family, Cabiguda family, Reyes family, Rose family, Oro family, Aspilia family. Maraming mga family hindi ko pa na ibabanggit, di ba? At lalo na shoutout po sa mga taga Davao, sa mga titos ko sa Davao City, at lalo na yung tita ko sa US America, sa US California, si Tita Mary Ann and Reyes. Okay. Mary Ann, Dima Vivas Reyes, and Tita Daisy, lalo especially po sa aking brother na fashion designer. So, happy belated birthday din. Yung sa kanyang birthday niya, September 27. Enjoy na enjoy, hanggang kanyang birthday, may fireworks pa yan. Grabe, may lechon. So, sa akin, simple lang. Sanay naman kasi ako sa birthday ko na wala pong handa. Ayan. So, important sa akin ay yung good health lang ay okay na po. So, guys, thank you so much. Hindi po magtagal yung aking video. Ako nga pala si Juicy Sweet 76 Vlog. Thank you, bye.